Kumusta kayo dyan? Nagbabalik naman tayo sa ating reaction video. Ako po si Dexter Braganza. Mula kay sa yung araw na naman, umanda na ang nakakilabot na propesiya sa pagdating ni Kristo. So hindi ito magugustuhan ng lahat. So kung trip nyo ang ganitong klaseng video at bago ka pa lang sa channel ni sa yung araw mga kapatid, ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload nyo. So hinihikayat kita na mag-subscribe sa channel ni Sayong Araw at bisitahin mo ang kanyang content. Napakalulupit at napakaganda ng mga content ni Sayong Araw. So maraming ka matututunan sa mga sa mga tungkol sa mga sikreto ng iba't ibang reliyon. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click mo na rin ang notification bell whenever na meron tayong bagong reaction video na i-upload sa ating YouTube channel. So huwag na nating patagalin ito mga kapatid. Total wala naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin. Lumalala ang mga nangyayari sa ating mundo na habang tayo ay tumatanda, lalo namang nagiging hindi mas maganda ang ating kapaligiran. Mas dumadami ang mga sakuna, tumitindi ang mga paghihirap ng mga tao. Lumalala ang mga krimen sa mga lansangan, dumadami ang mga giyera, tumitindi rin ang mga kalamidad sa buong mundo. At ang karamihan ay iniisip na ito ang ating permanenteng tahanan. Ngunit ang tanong ay, totoo ba na darating ang ating Panginoong Diyos at kukunin tayo sa langit na bayan? Ano ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa bagay na ito? Ating pag-usapan mga kaibigan ang patungkol sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Jesus. Totoo kaya? So ito ang sinasabi sa banal na aklat mga kapatid. So ito ang pinaka-interesting video na bibigyan natin ng reaction video ngayon mga kapatid. So malalaman niyo na kung ano ang mga senyales at ano ang mga palatandaan na muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus dito sa ating mundo. So sobrang gugulo na ng ating mundo mga kapatid. So kaliwat kanan patayan, kaliwat kanan gera, hindi matapos-tapos na mga patayan. Mariusip. So kailan pa kaya man So ganito kasi yan mga ganyan kasi mga kapatid. So nasa mga huling araw na tayo. So hindi na tayo magtataka dahil nakapropesiya na talagang sa Biblia na ganyan ang mangyayari. So mas malala pa talaga ang mangyayari habang tumatagal, habang nasa huling kapanahunan na talaga tayo, ay mas malala pa talaga ang mangyayari, lalo na kung nakaupo na ang Antikristo sa third temple. So panoorin natin 'to mga kapatid. Napakalulupit nito na mga at interesting topic. So sana maintindihan niyo itong at wag niyong skip ito mga kapatid ha. Panoorin niyo simula una hanggang sa huli. Okay? Na siya ay darating sa pangalawa. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. May mga pangako na karamihan ay napapako. Kalimitan kasi ay hindi nagiging totoo ang mga sinasabi ng mga tao. Ngunit pag ang Diyos ang nangako, ay talagang ito ay matutupad at hindi pwedeng hindi, sapagat ito ang nais ng ating Panginoon, ang matupad ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Dahil hindi sa Diyos kung hindi natupad ang kanyang mga sinasabi. At isang dakilang pangako ng ating Panginoon bago siya pumunta sa langit na bayan na binabanggit sa libro ni John chapter 14 verse 1 to 3. Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Mananampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kapag ako ay pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili, upang kung saan ako naroon ay dumoon din kayo.
Oo mga kaibigan, pinabanggit dito na darating ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, sapagkat siya ay naghanda ng dakong kalalagyan para sa atin. At ito ay kanyang pangako na talagang tutuparin niya sa hinaharap. Ngunit ating tatandaan, laging may kontrobersiya, laging may labanan kay Satanas at ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat kasi ng ginagawa ng ating Panginoong Diyos ay para madala tayo sa langit na bayan, habang si Satanas naman ay lahat ay ginagawa niya upang tayo ay mapigilan na hindi makapunta sa langit na bayan. Kaya naman makikita natin na magdi-devise si Satanas sa huling kapanahunan. Siya ay magbabalat kayo na parang si Jesus, ngunit hindi talaga siya yun. Kung ating makikita mga kaibigan, magiging impostor si Satanas sa huling mga kapanahunan. Ito ang babala ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 24 verse 24. Ito ay sapagkat may lilitaw na mga bulaang Mesiya. So grabe pala ito si Satanas mga kapatid. Grabe to siya. Sobrang makasalanan tong tong nilalang na to na ginawa ng God of the Father. So napaka niya to na pwede niyang linlangin yung mga tao. So grabe talaga ang paglilinlang niya dito sa mga tao. Magkukunwari siyang Jesucristo. Magkukunwari na magmimilagro siya at magkukunwari siya na siya ay si Jesus. So isa pa niya mga kapatid, mga patayan ngayon, mga karumal-dumal na mga patayan mga kapatid, walang ibang kumukontrol niyan kasi yung mga demonyo talaga, itong si Satanas. So grabe, napaka niya mga kapatid. Kaya itong si Satanas, magkalaban talaga ito ng ating Panginoong Hesus hanggang ngayon. So tayo ay lalo na yung hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus na darating siya sa mga sa kalawang pagbabalik niya, na parang ginawa pa nilang sinungaling ang ating Panginoong Hesus, na hindi naman sinungaling ang ating Panginoong Hesus. Siya ay napaka-perpekto. Ang ating Panginoon, siya ay napakabait. So binibigyan lang tayo ng pagkakataon mga kapatid na magsisi sa ating mga kasalanan, baguhin ang ating pananaw sa ating buhay, maging tapat. So wag tayong magpakabanal-banalan kasi hindi naman tayo perpekto eh. So kung ano ang relihiyon natin, so wag na tayong kung Katoliko tayo, wag na tayong lumipat pa sa iba dahil doon ako sa ibang doon ako ganyan. Halimbawa, doon ako sa Mormons, doon ako sa Baptist kasi yun daw ang Pero okay lang yan na mag-observe ka. Pero mali eh. So ako nagkakamali din ako mga kapatid eh. Nagkakamali din ako mag-desisyon sa aking buhay. Okay? Patuloy na natin ang ating pag-usap mamaya. At mula ang propeta, magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga kamanghamanghang gawa upang iligaw, kung maaari kahit ang mga hinirang. Babanggitin mga kaibigan na matetelevise sa buong mundo na ang ating Panginoong Jesus ay dumating na. Ito ay magbabalita sa mga malalaking TV outlets, mga radyo, internet at marami at mga vloggers ang magsasabi patungkol dito na dumating na ang Panginoong Jesucristo. Ngunit binabanggit sa Mateo 24 verse 26, kung sasabihin na nila sa inyo, narito siya ay nasa ilang, huwag kayong pupunta. Kung sasabihin nila siya ay nasa silid, huwag ninyong paniniwalaan. Oo mga kaibigan, binabanggit dito na ang ating Panginoon ay hindi ganun ang kanyang pagdating na matetelevise sa buong mundo na siya ay dumating. At dahil sa pagiging impostor ni Satanas, siya ay magtuturo rin na katulad ng tinuturo ni Jesucristo. Siya rin ay magiging tunog na katulad ni Jesucristo. Kaya naman mga kaibigan, para hindi tayo madaya ni Satanas, na dumating na ang totoong Kristo, ang totoong Mesiya, ang totoong hari ng mga hari, na
walang iba kundi si Jesus Christ, ay paano ba darating ang ating Panginoong Jesus sa pangalawang pagkakataon? Ito ba ay isang sikreto? Ano ba ang sinasabi sa banal na kasulatan? Ganito darating ang ating Panginoon. Number 1, it will be a visible coming. Lahat ng tao makikita ang pagdating ni Kristo. Mateo 24 verse 27. Ito ay sapagkat kung papaanong ang kidlat ay nagmula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Oo mga kaibigan, sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, hindi yung katulad ng matitelevize, sapagkat sa pagdating ni Jesus, magkakaroon ng kidlat na mula sa silangan hanggang kanluran ay kita ng mga mata. Revelation 1 verse 7. Narito, dumarating siyang kasama ng mga lapaap at makikita siya ng bawat mata. Lahat ng mga mata ay makikita ang pagdating ng ating Panginoong Diyos, kahit na ang mga bulag ay makakakita sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makikita nila, Mateo 24 verse 30, makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalalatian. Makikita mga kaibigan na siya ay parating na. Pangalawa mga kaibigan, it will be a dramatic and audible coming. Oo mga kaibigan, maririnig siya ng lahat at magiging dramatic ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Revelation 16 verse 18 to 20. Nagkaroon ng mga sigawan, mga hulog at mga kidlat. Nagkaroon ng napakalakas na lindol. Simula ng magkatao ang daigdig ay hindi pa nagkaroon ng lindol na kasing laki at kasing lakas nito na nangyari sa lupa. Ang dakilang lungsod ay nahati sa 3 bahagi. Ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Ang bawat pulo ay nawala. Walang sino mang makakakita ng anumang bundok. At kung ating makikita at mapapansin mga kaibigan, hindi ito secret rapture, kundi ito talaga ay rapture. Talagang maririnig ng lahat, talagang magkakaroon ng mga kalamidad pagdating ng ating Panginoong Jesus. At ano ang mangyayari mga kaibigan sa pagkakataong ito? Ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. 1 Thessalonians 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit na may isinisigaw na utos, na may tinig ng pinunong anghel at may trumpeta ng Diyos at ang... So ito na nga no. So kapag dumating ang tunay na Kristo, to makikita siya ng lahat ng tao, pati bulag. Yan mga kapatid pati bulag ay makikita siya. Yan ang pagdating ng totoong tagapagligtas natin na ating Panginoong Hesukristo. At babangon ang mga unang namatay sa kanyang babangon dahil kanyang bubuhayin. So kung ganyan na nakikita siya ng lahat ng mata, pati bulag ay nakikita siya at nabubuhay na lahat ang mga patay, kasi una niyang bubuhayin ang mga namatay sa kanya. Yun na talaga ang totoong ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Pero kung wala yan, kung hindi siya nakikita lahat ng mata, hindi siya nakikita ng bulag, kasi bulag nga kasi itong ating Panginoong Hesus na na makikita siya lahat ng bulag dahil siya ay napakaluwalhatian, hindi siya piki. Iba yung piki kaysa totoo. Ito na ang patunay talaga na kapag nakita siya ng mga bulag at na bumangon ang mga patay, so yan, dumating na ang totoong ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Mga patay kay Kristo ay unang magpapangon. Pagkatapos ito, tayong mga buhay at naririto pa ay kasama nilang aagawin sa mga lapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sa gayon, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Ito mga kaibigan ang binabanggit dito na lahat ng mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Mabubuhay ng mga muli ang ating mga mahal sa buhay. Isang dakilang reunion sa bawat pamilya na una nang nahimlay ang kanilang mga mahal sa buhay. 1 Corinthians 15 verse 51 to 53. Narito sinasabi ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi lahat sa atin ay makukulong, ngunit lahat ay babaguhin. Lahat ay babaguhin sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, dahil ang trumpeta ay tutunog
at ang mga patay ay ibabangong walang kabulukan at tayo ay mababago. Ito ay sapagkat kinakailangan ang may kabulukan ito ay maging walang kabulukan at ang may kamatayan ito ay maging walang kamatayan. Oo mga kaibigan, ito ay binabanggit sa banal na kasulatan na pati ang mga tao ay mapapalitan ang mga katawan ng isang katawan na hindi na mamamatay pa. Ang mga matatanda ay magiging bata ang kanilang itsura. Wala nang sakit at lahat ay malusog ang magiging katawan. So paano darating ang ating Panginoong Yesus, mga kaibigan? Kung ating nababasa mga kaibigan ang Acts 1, verse 10 to 11, ito ang panahon nung si Jesus Christ ay pinagmamasdan ng kanyang mga disipulo na siya ay paakyat na sa langit. Sabi dito, nang nakatitig sila, ang mga disipulo, habang siya ay pumapaitaas si Jesus Christ, narito, dalawang lalaking nakaputing damit ang tumayo sa tabi nila. Sinabi ng dalawang lalaki, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din katulad ng pagpunta niya sa langit na inyong nakita. Okay, so yan na mga kapatid ha. So babalik siya doon kung saan siya, doon sa sa bundok ng Olibo, doon sa Israel. Doon siya baba kasi yung bundok ng Olibo, paboritong tambayan niya yun eh. Doon siya nagsermon sa kanyang mga disipulo. Doon siya nag-preaching, doon niya sinabi na sa bundok ng Olibo, doon sila tumambay at doon niya sinabi na dahil tinanong siya ng kanyang mga apostoles kung ano ang mga sinyales, mga palatandaan na kanyang muling pagbabalik. So ang sinabi niya, so makakarinig kayo ng mga gulo sa iba't ibang dako ng lugar. So ito na nga, itong mga giyera, itong mga away, mga patayan, pero hindi pa yan ang huli. Ito ay pasimula pa yan. So mga kulog at ganyan nga, mga kulog at kidlat, napakalakas na mga lindol, mayroon pang mga kalamidad, mga pandemya. So itong mga naranasan natin mga kapatid, wala pa to na hindi pa hinihipa ng anghel nasa pa lang tayo siguro nasa ikalimang trumpeta pa lang tayo kasi ito 7 trumpeta ito ang pinaka pinaka malala talaga sa lahat. Okay, so mga kapatid, salamat sa inyong panonood sa aking binigyan na napaka-interesting reaction video ngayong araw na ito at magandang salamat po sa inyong panonood at sana po nag-enjoy kayo sa binigyan natin ng reaction video. Mag-iingat kayo palagi, pagpalain kayo ng may kapal. So huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at salamat sa inyong suporta sa aking mga kapatid. Ako po si Dexter Braganza, magkita-kita tayo sa ating bagong reaction video and peace out.